Nagsisimula ang kwento sa lalawigan ng Beijing Jinsong, kung saan isang lalaki ang nakahiga sa gitna ng isang altar. Napapaligiran siya ng mga tao na nag-aalangan kung talaga bang gusto niyang ituloy ang ritual. Ngunit walang pag-aatubiling iniutos ng lalaki na simulan na agad ang seremonya. Ang lalaking ito ay kilala bilang eunuch Li Sijiao-su, ang taong nasa likod ng kapangyarihan ng Empress ng Ming Empire. Isang misteryosong nilalang na palihim na kinokontrol ang buong teritoryo at kapangyarihan ng imperyo. Sa mata ng iba, siya ang pinakamasamang kontrabidang nabuhay sa kasaysayan, isang tusong manipulador na ginamit ang politika ng imperyo para sa sariling kapakinabangan. Ngunit sa hindi inaasahang twist, siya pala ang ating pangunahing bida. Sa pamamagitan ng matinding pagsusumikap, na pagtatagumpayan niyang itaas mula sa wala ang tinatawag na ikatlong Empress, at ginawa itong tunay na Empress ng imperyo. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, may isang bagay siyang hindi makamit. Habang tinitingnan niya ang isang aklat ng mga posisyon sa pakikipaglaban sa loob ng kanyang silid, napapailing siyang sinabing, hindi ka panipaniwala. Dahil isa akong eunuch, imposibleng magamit ko ang ganitong klaseng teknik. Biglang may pumasok na isang taong galit na galit, sabay sigaw, gago ka talaga. Ikaw na matanda ka. Galit siyang nagtanong kay Chou-su kung bakit niya gustong lisanin ang mundong ito. Kaya utuhil mo na ang mysterious ritual na ito ngayon na. Sinabi ito ni Empress Yuan Hua ng Ming Empire kay Chou-su habang luluha ang kanyang mga mata. Sambit pa niya na talaga bang ganun kahalaga ang union ng yin at yang sayo. Nagmamakaawa siyang tigilan na ang ritual. Kung pera o kapangyarihan lang ang kailangan mo, ibibigay ko ang lahat, basta huwag mo lang ituloy ito. Hindi ba sapat na ako ay nasa tabi mo? Ngunit mariing sagot ni Li Chou-su, pasensya na. Matagal ko nang napagpasyahan ito. Hindi ko na kayang magpatuloy bilang lingkod mo hanggang dulo. Patawarin mo ako sa aking pagtataksil. Dito na nagsimulang pumasok ang malaking tanong, bakit ba ganoon na lang ang pagkahumaling ng ating bida sa pakikipagtalik? Sa karamihan, isa lamang itong simpleng katanungan. Pero para sa kanya, ito ay sukdulan. Dahil siya ay isang kaluluwang muling isinilang. Sa kanyang nakaraang buhay, siya'y namatay na birhen. At kahit ngayon, mahigit 50 taon na siyang nabubuhay sa bagong mundong ito, ay nananatiling birhen. Namatay siya sa edad na 28, matapos siyang mabangga ng isang kilalang frog ng reinkarnasyon, habang tumatawid sa kalsada. Sa kanyang muling pagsilang, naging isang 12 anyos na bata sa isang martial world. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, agad siyang dinukot pagdating niya. At ang dumukot sa kanya ay isang baliw, hindi basta kriminal kundi isang halimaw na sapilitang nagkakapo ng mga lalaki para ibenta bilang mga eunuch sa itim na pamilihan. Sa kabila nito, hindi siya sumuko. Ginawa niya ang lahat para maibalik ang kanyang pagkalalaki. Pinalakas niya ang prinsesa, ginawang empress, lahat para lamang makalapit sa isang kilalang manggagamot. Pinag-aralan niya ang martial arts hanggang sa punto ng rebirth at naging pinakamalakas na mandirigma sa palasyo. Ngunit kahit pa may isang lalaking lumuhad sa harap niya at nagsabing imposible ang lumikha ng wala, agad niyang naintindihan ang kahulugan ng mga salita nito. Humingi ng tawad ang lalaki, at ipinaliwanag na tanging sa muling pagsilang lang niya maaaring maibalik ang nawala sa kanya. Dito siya nagsimulang magtanong sa sarili, ano ang silbi ng pera, kapangyarihan, at lakas, kung ako'y mananatiling eunuch? At doon niya napagdesisyonan, kailangan niyang muling isilang sa isang bagong katawan. Hangad niyang maranasan ang isang buhay na puno ng labanan, ng aksyon, at ng tunay na pagkatao. Isang buhay kung saan maaari siyang makisama at makipaglaban sa mga pinakamagagandang babae sa mundo. Kung hindi niya ito mararanasan, hindi siya kailanman magiging kontento. Ipinatapon niya palabas ang empress habang umiiyak ito, hindi matanggap na mamamatay na lang siya sa isang walang kabuluhang paraan. Tinawag siya nitong ama dahil si Li Chou-su mismo ang nagpalaki sa kanya mula pagkabata. Ngunit sa mata ni Chou-su, isa lamang siyang bata, tulad ng isang kapatid na babae.
Sa sandaling nag-umpisa nang umiyak si Yuan Hua, muntik na siyang magbago ng isip. Ngunit huli na ang lahat. Sa puso niya, isa itong pamilya na kailangan niyang iwan para sa isang layuning mas mataas. Maya-maya, lumapit ang isang lalaking naka-turban at binalaan siya. Ang teknik ng reinkarnasyon ay isang lubhang ipinagbabawal na ritual. Sa bawat 100 sumusubok, 99 ang namamatay. Gusto mo pa rin bang ituloy ito? Saglit na tumahimik si Chol-su. Nakayuko niyang iniisip, kung ganito rin lang ang buhay ko, mas mabuti pang mamatay na lang ako. At sa wakas, iniutos niya, simulan na ang ritual ng reinkarnasyon. Sa kanyang buhay, nalasap na niya ang lahat ng kayang dalhin ng lakas at kayamanan. Wala na siyang ibang ninanais kundi ang muling isilang. At para dito, handa siyang isugal ang lahat. Habang unti-unting bumabalot sa buong katawan niya ang liwanag na kulay rosas, at napasigaw na lang siya sa kanyang nararanasan, napagtanto niyang gagawin niya ang lahat, kahit paano, basta lang maibalik ang kanyang pagkalalaki. Habang minumulat niya ang kanyang mata, nakita niya sa malabong tanawin ang imahe ng isang matandang lalaking tinatawag siya upang gisingin. Dahan-dahan siyang damilat, unti-unting bumangon at nagtanong kung nasaan siya. Nabigla siya nang marinig niya ang boses ng matanda na nasasabi na, "Nagising ka na rin, masaya ako na ligtas ka lang." Nang makita niya ang pagmumukha ng matanda, laking gulat niya nang makilala agad ang matandang iyon. Walang iba kundi ang hayop na nagkapan at nagbinta sa kanya 50 taon na ang nakalipas sa loob ng Imperial Palace ng Wangsang. Naalala pa niyang minsan niyang sinubukang hanapin ang lalaking ito upang gantihan. Ngunit ayon sa balita, pinatay raw ito ng mga bandido, pero nagtataka siya kung bakit buhay pa ito. Ngunit napagtanto rin niya na sa halip na muli siyang isilang, tila ang nangyari ay isang regression, isang pagbabalik sa nakaraan. Inakala ni Chol-su na magkakaroon siya ng bagong katawan sa kanyang reinkarnasyon. Sabay noon, dali-dali niyang sinilip ang kanyang sandata kung nandun pa ba ito. Anang makita niyang nakakabit pa naman ito, natahimik na lang siya. Nagulat ang matanda at nagtanong kung nasaktan siya. Natahimik ng saglit si Chol-su at hindi umimik. Sabay noon, ngumiti si Chol-ao nang may pagkabaliw at nakakatakot sa matanda. Pasasalamat pa ang sagot niya. "Maraming salamat sa pagsuggest mo sa akin," sabay sabing, "pero parang masakit ang palso ko, parang may nabangga ako. Pwede mo bang tingnan?" Agad siyang tinulungan ng matanda upang siya'y makatayo, at inalok pa siya ng mga halamang gamot na makatutulong daw sa kanyang paggaling, at ang mga gamot na ito ay nasa kanyang bahay. Tinanong siya nito kung gusto ba niyang sumunod sa kanya. Pero biglang tumawa si Chol-su ng masama, hinublat niya ang kamay ng matanda, at walang pakundangang binali ang daliri nito. "Ano to? Plano mo na naman akong ibenta bilang eunuch, ha? Tapos putulin ang aking pagkalalaki at ibinta ako bilang isang eunuch?" Tanong niya habang nilalapirit ang braso ng matanda. Nang nagtatakang tanungin siya ng matanda kung paano niya nalaman yun, lalo pang pinigan ni Chol-su ang braso nito. Sabay noon, mabilis siyang bumilo upang umatake. Sabay noon, malakas niyang binigyan ang matanda ng isang pagpihit ng braso, kaya napasigaw na lang ito sa sakit. Bagamat kakabalik lang niya sa nakaraan, nakakabit pa rin ang kanyang martial arts mula sa kanyang dating buhay. At para sa isang mandirigmang minsang nasa tuktok ng Imperial Palace, napakadali lang para pabagsakin ang isang matandang halang ang bituka. Nilagay niya ang matanda sa isang mahirap na sitwasyon. Tinanong siya ng matanda kung bakit niya ito ginagawa sa kanya, pero malamig na tuno ng pananalita ni Chol-su dito. "Sa nakaraan, nalungkot akong malaman na napatay ka na ng mga bandido, pero sa pagkakataong ito, ako mismo ang magwawakas sayo." Galit pa niyang sinisigaw dito na, "Hayop kang mangangalakal ng alipin. Sinira mo ang isang normal at malusog na lalaki, ginawa mong bunny para sa buong buhay niya. Demonyo kang hayop, mamatay ka na." At sa isang piga ng leeg, bumagsak ang walang buhay na katawan ng matanda sa lupa. Pinagmasdan niya ang katawan nito at nagmuni-muni. Sabay noon, dinuraan ni Chol-su ang bangkay at tahimik na nagmuni-muni. Matagal ang kanyang nilakbay, 50 years,
pero sa wakas, narating na niya ang puntong ito. Sa kanyang nakaraang buhay, kahit biniyayaan siya ng kapangyarihan at kayamanan, hindi niya ito tunay na na-enjoy, dahil doon, sobrang lungkot niya dahil hindi niya magawa ang masasayang bagay na hinahangad ng mga lalaki. Pero ngayon, ibang tao na siya. Reinkarnasyon man o regresyon, mula ngayon, mamumuhay siya para sa kasiyahan, kahit ano pa ang mangyari. Ikinuyong niya ang aobrang diin ang kanyang kamay, at malakas ba sumigaw habang tumatalo na simula ngayon, mabubuhay lang siya sa pakikipagtalik. 2 buwan na ang lumipas mula nang makamit ni Chol-su ang kanyang matagal nang inaasam na paghihiganti laban sa matandang hayop. Sa gitna ng mabagsik na taglamig, marahang naglalakad si Chol-su sa ibabaw ng isang tulay. Nanginginig siya sa ginaw habang binabaybay ang nagyayelong daan, ngunit hindi siya nagpapadala sa lamig. Patungo siya ngayon sa Joint Mountain na nasa Gamsok Province. Bawat hakbang ay may kasamang sakit at hirap, pero buo ang loob niyang tiisin ito. Habang patuloy siyang naglalakad, sa isip niya, pakiramdam ko'y babagsak na ang katawan ko anumang oras. Pero kung para ito sa matagal ko nang inaasam na kasiyahan sa buhay, baliwala lang ang ganitong sakit. Naisip pa niya, mayroon pa kayang ibang bagay sa mundong ito na mas malalim at makahulugan kaysa sa kasiyahan ng buhay. Kung pisikal na kasiyahan lang ang habol niya, pwede naman siyang kumita ng pera at magtungo sa bar. Pero hindi siya interesado sa beerang aliw o pansamantalang kaligayahan. Hindi niya kayang ibuhos ang kanyang tunay na damdamin sa mababang uri ng kasiyahan. Ang hinahangad niya ay ang makibahagi ng wagas na pag-ibig sa magagandang babae, isang malalim na koneksyon ng damdamin at isipan, pati na rin ng katawan. Isang pag-ibig kung saan parehong nasisiyahan at natutupad ang isa't isa. Ito ang sukdulang kasiyahan na kanyang inaasam, ang pinakadalisay na uri ng indulhensya. At upang matupad ang pangarap na ito, kailangan niya ng kayamanan at reputasyon. Kaya't napagdesisyonan niyang tahakin ang landas patungo sa pagiging bayani sa mundo ng martial arts. Habang naglalakad pa rin sa gitna ng nyebe, naisip niya, dati, naghanda ako ng samot-saring kayamanan at mga martial arts manual sa sarili kong libingan sakaling ako'y muling isilang sa ibang katawan. Pero dahil regression pala ang nangyari at hindi reincarnation, wala nang saysay ang lahat ng iyon. Malungkot man, hindi ito ang pinakamasamang sitwasyon. Binalika niya sa isip ang kanyang mga kamag-aral, pati si So Chang. Para sa isang tulad niya na dating namumuno sa pinakamataas na intelligence agency ng royal family, malinaw na malinaw sa kanya kung ano ang mga mangyayari sa loob ng susunod na 50 taon. Kahit hirap na siya sa pag-akyat ng bundok, buong tiwala niyang sinabi, kung palalimin ko ang aking martial arts at gagamitin ang impormasyon mula sa hinaharap para likhain ang sarili kong alon sa mundo ng martial arts, ang pagiging isang respetadong bayani ay hindi malayong maabot. Natawa siya ng masama, ngunit agad siyang natauhan. Ayan na naman ang tawa ko nung eunuch pa ako, sambit niya. Kaya ipinangako niya sa sarili na aayusin na niya ang kanyang nakasanayang katawa-tawang-tawa. Habang umaakyat pa siya sa bundok, paulit-ulit niyang sinubukan ang iba't ibang uri ng tawa, umaasang makahanap ng bago at mas angkop na bersyon. Makalipas ang ilang sandali, narating na rin niya ang tuktok ng bundok at tumigil sa tapat ng isang sirang bahay. Tumingin siya sa gusaling halos giba na at sinabi sa sarili, ako si Harem King Lee Chol-su. Sa lugar na ito magsisimula ang dakilang pagtatapos. Magalang siyang sumigaw sa loob ng bahay, may tao po ba dyan? Sa loob ng bahay, abala sa pagkape ang isang lalaki, ngunit bigla siyang natigilan nang may marinig siyang tinig ng isang bata mula sa labas. Agad siyang napatayo mula sa upuan at nagmadaling lumabas, nagtatakang may batang nakaakyat ng bundok sa ganitong kasuklam-suklam na lamig. Samantala, nilakasan na ni Chol-su ang kanyang boses at sumigaw, ako po si Lee Chol-su. Nawalan ako ng magulang dahil sa mga bandido. Ang tanging pangarap ko po ay maging malakas. Pakiusap, tanggapin niyo po ako bilang disipulo ng Joint Clan. Ang Joint Clan ay isang martial faction na nakabatay sa mga aral ng Taoism.
Pinag-iisa nito ang tatlong pilosopiya, Confucianism, Buddhism, at Taoism, upang labanan ang mga madidilim na puwersa ng Jianghu. Kilala ito sa kanilang praktikal at matatag na martial arts, pero para sa mga hindi pamilyar, madalas silang mapagkamalan bilang demonic sect o grupo ng mga tulisan. Kung tatawagan itong pinakamalupit, baka kulang pa yan sa paglalarawan. Agad lumapit ang matandang lalaki kay Chou-Su at sinermonan siya, umakyat ka sa Joint Mountain mag-isa sa gitna ng taglamig. Hindi mo ba pinahahalagahan ang buhay mo? Magalang na sumagot si Chou-Su, kung makakapasok po ako sa Joint Sect, wala nang ibang bagay na mahalaga. Pakiusap, tanggapin niyo po ako bilang disipulo. Tahimik ang matanda at tinitigan siya sandali. Makalipas ang ilang saglit, sinabi niya, ipakita mo sa akin ang iyong mga kamay. Agad namang itinaas ni Chou-Su ang kanyang manggas at ipinakita ang kanyang palso. Sinuri ito ng matanda gamit ang kakaibang teknik. Habang ginagawa niya ito, napansin niyang ang natural na enerhiya ng bata ay kusang nagpapalabas ng mga impurities. Ginamit mo ba ang grounding technique sa pag-akyat mo sa bundok? Pagkatapos siyang suriin, ipinaliwanag ng lalaki, ang grounding technique ay isang pamamaraan na nagpapatibay sa pundasyon ng cultivation energy at nagpapalakas sa dantian. Malaki ang epekto nito sa pagpapahusay ng kakayahang martial. Malinaw na hindi ka walang talento. Kilala mo ang mga batayan ng martial arts. Itinuro ba ito sa iyo ng mga magulang mo? Masayang sumagot si Chou-Su habang lumalapit, opo, tama po kayo. Pero sa isip niya, sa totoo lang, natutunan ko lang ito dahil nakakatulong ito sa stamina kapag matagal na isinagawa. Matapos iyon, seryosong sinabi ng matanda, mabuti. Ako si John Yang, ang pinuno ng Guangdong Sect. Karaniwan, maraming proseso ang kailangang daanan para sa initiation. Pero dahil sa nakita kong talento mo, tatanggapin na kita. Sa narinig, hindi mapigilan ni Chou-Su ang tuwa. Agad siyang sinabihan ni John Yang na sumunod. Sa isip naman ni Chou-Su, umaayon sa plano. Dahil nasa bingit na ng pagbagsak ang Guangdong Sect, wala silang dahilan para tumanggi sa bagong disipulo. Pero kailangan ko pa ring mag-ingat. Kailangang panatilihin kong malakas ang katawan ko gamit ang Kegel exercises sa aking bakanting oras. Pagharap niya sa wasak na estruktura, napaisip siya, grabe naman ito. Halos wala nang maayos na gusali. Alam kong malaking dagok ang tinamo ng Guangdong Sect sa Dark Martial Arts War 50 taon na ang nakalipas, pero mas ramdam ko ngayon ang lawak ng pinsala. Habang malalim ang iniisip, napatingin siya kay Sect Leader John Yang. Sabi nito, bago ko ipaliwanag ng formal ang mga patakaran, may gusto akong ipakilala sa iyo. Siya ang iyong senior at ang kasalukuyang pangunahing disipulo ng ating sekta. Napangiti ng masama si Chou-Su. Mas magulo, mas mabuti para sa akin. Sa ganitong paraan, maari akong tumaas ng walang nakapapansin bilang Sword Saint Eugene Wei. Mas madali ang pag-aangat kapag nasa ilalim ang lahat. Dumating sila sa isang bahay at tinawag ni John Yang ang isa pang disipulo, Jin Wei, lumabas ka. Mula ngayon, siya ang magiging kapwa mo disipulo, si Li Chou-Su. Habang nakatayo sila, hamampas ang malakas na malamig na hangin. Napabulong si Chou-Su, isang snowstorm ba ito? Pero sa isang iglap, lumitaw si Jin Wei sa kanyang harapan. Nagulat si Chou-Su sa kanyang nakita. Pagkakita sa kanya, bumati ito, nice to meet you, fellow disciple. Hindi makapaniwala si Chou-Su, sobrang ganda niya. Sa isip niya, sa nakaraan kong buhay, hindi maganda ang pagkakagawa ng kanyang portrait, at palagi siyang nakasombrero, kaya naisip kong chismis lang ang kompetisyon sa kanya ng mga babae sa martial world. Ngunit ngayon, alam niyang totoo ito. Natarante siya sa ganda nito at sinabi sa sarili, kung magpapatuloy ito, malalagay sa panganib ang kinabukasan ko. Napansin ni Jin Wei ang pagkabalisa niya. May sakit ka ba? Tanong nito. Kabado siyang sumagot, ayos lang po ako. Ngumiti si Jin Wei, hindi mo kailangang maging formal. Mula ngayon, prituhin natin ang isa't isa na parang magkapatid.
Nagngingit-ngit naman sa loob si Chol-soo. Napakabait pa niya, sana naman kahit 3 centimeters lang, please. Bigla siyang hinawakan ni Jinwoo sa kamay, Fiona, gusto kong ipakita sa'yo ang maraming bagay. Gusto sana siyang pigilan ni Chol-soo pero naputol ang sasabihin niya nang kaladkarin siya. Habang hinihila, napasigaw na lang siya. Sa isip niya, tumigil ka. Ayokong hawakan mo ako. Pinilit niyang iwaksi ang kamay nito at malakas na sinabi, pakawalan mo ako. Nagulat si Jinwoo. Hindi ito nakapagsalita sa biglaang pangyayari. Kinabahan si Chol-soo, naiilang na humingi ng tawad si Jinwoo kay Chol-soo at sinabi, natakot ba kita? Pasensya ka na, ngayon lang kasi ako nagkaroon ng disipulo, kaya baka masyado lang akong na-excite. At agad humingi ng tawad. Pasensya na po, hindi po ako natakot, ako ang Samobra, patawarin niyo po ako. Sa isip niya, kailangan kong kumalma. Hindi ako pwedeng paalisan ngayon sa joint sect. Mahalaga ang magandang relasyon ko kay Jinwoo para sa hinaharap. Tahimik si Jinwoo, hindi alam ang isasagot. Samantala, pinagmamasdan ni sect leader Jonyang ang pagbagsak ng nyebe. Minsan talaga, malakas ang hangin, pero pakiramdam ko, matatapos na ang taglamig ng joint sect. Tahimik siyang nagdasal, sana'y magkaibigan agad sina Chol-soo at Jinwoo. Naalala niya, 10 taon na ang nakakalipas mula nang pulutin ko si Jinwoo na isang ulilang bata. Nang madiskubre ko ang galing niya, ginawa ko ang lahat upang palakihin at hesain siya. Dagdag pa niya, siya lang ang pag-asa para muling itayo ang joint sect. Kailangan niyang lumabas sa martial world at harapin ang maraming lalaki. At sa tulong ng interaksyon nila ni Chol-soo, matututo siyang itago ang kanyang tunay na pagkatao, na isa pala siyang babae. I got so much motherfucking time on right now.